Alright, so sa video ito, ibabahagi ko lang mga kaibigan yung journey ko sa pagiging isang teacher to computer technician. Paano nga ba ako natuto mag-ayos ng computer, mag-repair ng computer mga kaibigan, no? Paano nga ba natin na kahit papaano ay natutunan or na-acquire itong skill na ito? So ibabahagi ko yan sa inyo. So una sa lahat mga kaibigan, way back 2018, I am a graduate of Bachelor of Secondary Education, major in English mga kaibigan. Ang layo, no? Ngayon, way back 2018, that was the first time na mag-apply ako ng trabaho sa isang private school. And luckily, I went to a school na kung saan tinagurian itong most high-tech school in the province, dito sa probinsya namin mga kaibigan. Yes, most high-tech school, most innovative school. Kasi nga, puro high-tech na yung gamit. Touchscreen or whatsoever, naka-touchboard na lahat, or CCTV powered, or shall I say, as in more on modernized technology na yung ginagamit sa school na yan mga kaibigan. And during that time, ang boss ko, who is the owner of the school, is a computer technician as well, a repairman. Pero ito, talagang as in all in sa kanya mga kaibigan. Lahat alam niya kung paano gawin mag-install. Lahat ng may kinalaman sa ICT or in terms of troubleshooting, bringing back to life yung mga gamit natin, electric fan, washing machine, lahat nasa kanya. Ngayon, na-inspire ako doon mga kaibigan. That was the time kung saan ako ay na-trigger na gusto kong matutunan yung ganitong skill. Gusto kong magkaroon ng ganitong skill din. Kasi parang ang ganda lang tignan mga kaibigan, no? Na ikaw ay sa panahon ngayon na tech world na tayo, techie ka, edge mo talaga yon sa ibang mga tao, di ba? And to think computer repair is more than just a skill, no? Hindi lang basta skill yon mga kaibigan. Pwede rin nating pagkakitaan. Katulad ngayon, dahil hindi ako pinalad sa DepEd, o ilang beses na tayo nakirank, nasa listahan naman tayo, nakakapasa naman tayo, pero yun nga, hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng item. So, nagpatayo na lang tayo ng sarili natin negosyo, which is my shop ngayon, Clint Adams Tech Shop. Pinangalan ko sa kaisa-isang anak namin, mga kaibigan. So, ang pinagsimulan nito, mga kaibigan, bago pa man din ako pumunta sa isang private school noon, magtrabaho doon bilang isang teacher, medyo makalikot na rin tayo in terms of software. Pero software pa lang tayo noon. Paggamit ng Photoshop, yung pag-layout through MS Office pa lang yun, yung skill natin na yun mga kaibigan. At pag-i-install ng mga applications. Nagsimula tayo sa mga games di ba? At sa mga MS Word, MS Office, gano'n. Nagsimula tayo doon sa software installation. After that mga kaibigan, as in nakitaan ko yung dati kong boss mga kaibigan. His name is Tim. Yes, Tim. Ang nakitaan ko siya ng as in grabing, parang multi-talented mga kaibigan. Very techy na tao. So, meron din silang shop, printing shop at repair shop. Dumadalaw din ako doon noon. Karaniwan din kasi sila, cellphone technician, computer technician. So, yun, parang pinush ko rin yung sarili ko mga kaibigan na gusto kong pag-aralan doon. So, ang pinagsimulan ko dyan mga kaibigan is, nanood muna ako sa iba't ibang mga sources, nag-download ako inalam ko kung paano intindihin to, ganito, ganyan, components ng mga computers or whatsoever. Then after that mga kaibigan, in-apply ko na, no? Mga unang naging kliyente ko is yung parents or yung laptop ng mga estudyante namin doon sa school kung saan ako nagtrabaho. Okay? Pa-basic pa lamang tayo noon until such time natutunan natin kung paano mag-reformat or whatsoever. Usong-uso rin ngayon yung boy reformat tinatawag nila. No. Then after that, sabi ko, kulang. Gusto ko bang palawakin yung nalalaman ko? Marami pa akong hindi nalalaman. Marami pa akong kakaining bigas. No. Young as I am, mga kaibigan, kami ng misis ko, dalawa kami ng misis ko, we enrolled in a short course na computer science. Luckily, natapos namin yon mga kaibigan. More on software and hardware repair or troubleshooting. Pero yung misis ko hindi niya tinuloy dun sa may hardware. Parang ako na lang yung as in tumapos doon. So sa misis ko naman, ang expertise niya kung sakali is yung usage ng mga applications or whatsoever. So yun, mas pina-expand ko lang. Then after that,
Natapos ko na yon. Sinubukan ko ulit pumasok sa DepEd pero wala pa rin mga kaibigan. Until puro substi yung tumatawag sa atin, nagsubstitute tayo sa mga schools. Then sinisingit-singit na natin mag-repair noon, magpalit ng hard drive, mag-reformat, mag-install ng yung operating system, mag-install ng MS Office, mag-troubleshoot ng softwares and programs na nagka-crash, magpalit ng LCD, magpalit ng keyboard, at iba't iba pa. Magpalit ng RAM, maglinis ng RAM, maglinis ng motherboard. That's it. Doon na nagsimula lahat mga kaibigan. Doon na tayo naging computer technician din. Yun na rin ang simula mga kaibigan. So, walang masama sa hindi mo naman kailangang maging degree holder whatsoever. Sabi nga nila, sa ganitong skill kasi mga kaibigan, it's more of dapat experience yung i-gain mo. Kasi nga, yung pinag-aaralan natin sa mga formal schools o sa mga institutions, sa mga training schools, believe me mga kaibigan, iba kumpara sa field. Sa field, iba't ibang issue ang ma-encounter natin. And with those different issues, iba't ibang solutions din ang syempre pwede nating i-apply. Okay? So, ganoon lang yung journey ko. Hindi naman sinasabi ko na isa na akong batikan, pero we still have lots of things to learn, to acquire, about computers or whatsoever. Ito, malayo pa tayo sa pagiging isang tunay na eksperto mga kaibigan, pero ang masasabi ko lang ay malayo na rin yung narating natin. So, ito, yung last na nag-substitute ako mga kaibigan, yung sahod ko doon, yung pinapagawa ko dito sa shop, tapos tinimulan ko na lang mag-business, hindi na ako nagkirang ulit. Mas gusto ko na lang to, and turning 4 months na ang ating shop mga kaibigan, ang ating business. And sa mga income ko naman sa YouTube, hindi ko na ginagalaw kasi para sa future na ng anak namin yun mga kaibigan. Naiipon lang doon sa may isa kong account. So yun lang. Hindi mo kailangan makapagtapos ng pag-aaral whatsoever. Ang kailangan mo dito para matutunan ng pagre-repair, sipag, tiyaga, at willingness na matuto. That's it. Walang problema kung magkakamali ka, may masira ka, okay lang yan, mga kaibigan. That's it. Ganun lang kasimple yun. After all, doon ka matututo. Yun lang. Maraming salamat at this is me, Teacher Kevin PH, and see you next time.